What up mga solid subscribers, no? Okay guys, no, ang papanoorin po natin mga updates po sa ating Maliman, no? So a very big shoutout po kay I'm Pop Price, no? So nagano na ako rito, no? Kasi parang na-curious ako, no? Kasi syempre yung SB19, no? Hindi raw sila makapag-perform ngayon sa Aurora Music Festival, which is isa sa mga festival na sobrang ano talaga guys, no? Like inaabangan po talaga ng mga tao, no? So parang nagtaka ako kung anong meron, no? Kung nagtaka tayo. O bigay din tayo ng mga insights about this one, no? Maintindihan din ng mga fans and palawakin natin. Baka kasi iba misunderstood po yung mga bagay-bagay sa mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng mga bagay, no? And at the same time, a very big shoutout po kay I'm Pop Price, no? Kanya po itong video na to, no? All credits po sa kanya itong video na to, no? And ayun, subscribe kayo dyan. Napaka-solid yan. Okay guys, no? Panoorin na po natin to. Let's go. Probably one of the music festivals that SB19 fans have been looking forward to every year is seeing them perform live at Aurora Music Festival. Diba? Kasi andyan talaga ang SB19 na hindi pwedeng mawala ang SB19 sa Aurora Music Festival, no? So kumbaga parang malaking question mark po sa atin, no? Ba't hindi sila magpe-perform ngayong taon, no? Okay. However, it looks like this won't happen this year according to the official lineup that the organizers have released. According to their post, for this year, the nation's girl group BINI will be the one who will headline both Day 1 and Day 2. And also, congratulations as well to BINI, as they made history as the first artist to headline both days of the Philippines' biggest music festival. And as well, it's good to see that BGYO is also included in the lineup. But eto guys, i-comment ko lang sa inyo to, no? Kaya isa sa mga pinapanood ko si I'm Pop Price. So, dahil ano siya guys, talagang P-pop support talaga sa P-pop talaga guys, no? Lahat po talaga sinusuportahan niya, no? To the point guys na ito, tingnan mo, kino-congratulate niya BINI. Hindi siya bias talaga, as in lahat po sinusuportahan niya, and BGYO nabanggit niya, no? Kasi kung SB19 lang headline niya is yung mga binanggit niya is talagang doon may kita, no? Pero may kita mo talaga sinusuportahan po talaga niya ang P-pop po talaga, no? So, very big shout kay I'm Pop Price. Let's go, no? So, pareho tayo ng ng tinataguyod talagang P-pop Price po talaga, no? Kumbaga hindi lang isa, talagang lahat tinataguyod natin. Let's go! Festival. And as well, it's good to see that BGYO is also included in the lineup. But hoping that soon enough, we get to see more P-pop groups join the event. Tama, maganda rin guys kung may time sa Aurora Fest na more of P-pop din, no? Pero darating din tayo dyan. So, according to the organizers, the real reason why SB19 won't make it to this year's Aurora Music Festival is because of a scheduling conflict. As per them, we really wanted to have SB19 in this year's lineup, but unfortunately, there was a conflict of schedule because of their new EP and preparation for their upcoming world tour. Hopefully, we can bring them on our Cebu and Davao leg this year, and please support their concert on May 31st. Tama guys, no? I think ang atake po ng SB19 dito ang ginagawa nila is talaga nagpe-prepare na po talaga guys sila sa kanilang sa world tour po talaga, no? Like balak na talagang i-dominate po talaga all over the world guys. Yun pa kasi ang like sana maintindihan na natin, no? Baka naman sabihin ng iba guys, baka sabihin ng iba, ay hindi na sila umatin sa mga ganyan, baka lumaki na ulo, baka mga ganun. Nahirap sa atin guys, hindi na alam yung dahilan, di ba? Baka sabihin ng iba, no? Kasi may mga ganyan, mga keyboard warrior, hindi na naiwasan yan, no? So uunahan ko na sila, baka sabihin nila na ay bakit di sila attend, no? Ay, kasi international na sila, porkit hindi sila sumasali sa mga ganyan mga concerts, di ba, no? Meron ganyan, no? Maniwala ka man kayo sa hindi, 100% may kita po kayong mga comment na ganyan guys, and may mga mga feedback kayo marinig na ganyan, no? Pero andito po yung mga yan like us, no? Yan si I'm Pop Price, and yan ako, and then sa lahat po na nasuporta po sa SB19, no? And syempre sa P-pop din, no? Kailangan natin ipaliwanag sa kanila na talagang hindi naman dahil doon, no? Talagang conflict of schedule lang po talaga, no? Meron naman talaga nangyaring ganun, hindi naman po mawawala yun, no? Dahil kung halimbawa sobrang sikat po talaga and sobrang popular and sobrang in-demand po ang isang grupo, no? Hindi mo pwedeng pagkasyahin yan, no? Hindi pwede, like sa isang araw, hindi pwedeng lahat yan natin ng SB19. Hindi pwede, kailangan nila mamili, kailangan nila i-schedule yan, kailangan nilang pag-isipan ng maigi yan, no? Hindi pwedeng biglang
salang lang sila dyan despite na sa schedule. Gusto nyo bang magkasakit ang ating mahaliman? Gusto nyo ba silang kung ano man ang mangyari sa kanila, na wag naman po sana, no, di ba? Pag pinagsabay-sabay nila yan, believe me guys, babagsak po ang katawan, babagsak po ang health ng SB19, no? So, tinatake nila yan one at a time. Kasi kung tutusin guys, pwede nilang gawin yan, di ba? Pwede nilang attendan yan, like sa gabi, pwede, or baka may ganap din talaga sa gabi. Pero kunyari lang guys, no? Pwedeng sa gabi, no? Pero hindi pa rin pwede guys. Kung talaga meron silang pinaghahandaan and at the same time, meron silang schedule that day, hindi nila pwedeng isingit yan. No? Mahirap. Baka bumagsak po ang katawan ng ating mahaliman. No? Siyempre, ayun, hindi nila pwedeng, ayun, basta yung conflict of schedule na yan, sobrang naiintindihan natin yan. No? Dahil, yun nga, kasama na rito guys yung kailangan alagaan din po ng SB19 yung kanilang kalusugan. No? Kasi, paano pag halimbawa nangyari yun, di ba? O paano na? Diba? Nasa uli rin ng pag-isisi. It's just sad that the group won't make it for this year's event, but based on the reason, it's definitely understandable. According to one comment, we completely understood. No. I hope everyone will enjoy it and you will have safe events. So 18 matik yan, naintindihan ng 18 yan. No? Ang hindi na makakaintindi dyan, alam mo na, yung mga casual fans and then yung mga ibang mas lalong hindi makakaintindi dyan, no? Yung mga keyboard warrior guys. So, yan, yung mga yan, yung talagang pilit na binababa ang SB19, no? Yan yung hindi makakaintindi dyan. Maniwala kayo sa akin, no? Other fans also thought that what SB19 did was commendable. They declined the offer even though it's one of the biggest music festivals in the country. They appreciate that the group chose to prioritize their preparedness for their upcoming world tour to deliver a high-quality performance. One comment said, "To think that Aurora is one of the biggest music festivals in the Philippines and possibly offers a huge talent fee, but still, they declined to prepare and give us quality outputs for the SAW World Tour." And this makes me even more excited for their kickoff concert. I'd rather not see them in some events or festivals scheduled close to or in the same month as the concert, so they can focus on their concert and get enough rest. Diba? Sabi ko sa inyo, kailangan nila mag-prepare and kailangan din nila ng enough rest po, no? So, kung halimbawang dikdikan po talaga or talagang malupitang paghahanda ang ginagawa nila, no? Hindi nila pwedeng isabay yan, no? Kasi isipin nyo guys, sa Aurora Fest, hindi pwedeng ipe-perform ng SB19 doon. Sabihin ko sa inyo to, hindi pwedeng ang ipe-perform nila rin is katulad din po ng mga last performance po nila, no? Mga last performances nila, no? So, kailangan nila mag-prepare, kailangan nila maghanda, kailangan nila gumawa ng bagong twist sa kanta nila, no? Sa mga ipe-prepare nila, no? Kasi siyempre, taon-taon natin nakikita ang SB19, no? Talagang hindi pwedeng hindi kantahin nila yung mga kanta ulit nila, no? So, gagawa nila ng panibagong twist yan, which is time consuming and, 'di ba? And kumbaga mahati yung utak nila yan. And mahirap din po 'yun, no? Napakahirap po sa part nila 'yun, no? Ngayon, sorry, nag-burp ako. Sorry. Wala ko narinig sa mic pero nag-burp ako. Sorry. And mahirap po yung ganun, no? Mas maganda kasi guys is, alam niyo yung kasabihan na one battle at a time, no? One battle at a time lang, no? Kasi pag pinagsama mo yan is may magsasuffer. Pwedeng may magsuffer na isa, no? Kaya kung gusto mo talagang pulido yung isang bagay, kailangan doon ka lang mag-focus, no? Which is yun po ginagawa ng ating mahaliman para sa simula at wakas. Let's go! At the end of the day, SB19's decision to prioritize their world tour preparations over other commitments shows their dedication to delivering the best for their fans. While it would have been great to see them at the Aurora Music Festival, their focus on quality and readiness is something to admire. This only builds more excitement for their upcoming kickoff concert, knowing that they're putting in the effort to give us a world-class performance. Okay, no? So, ayun guys, no? Ayun nga, naalala ko rin, may sinabi kanina, no? Matik yan sa Aurora Festival, guys. Malaki po ang TF talaga dyan, no? So, for me lang naman, guys, this is just for me, no? Money is nothing kung may nagkaroon na ng something sa ating mahalima, no? Alam niyo yung, parang kung na-guess nyo, no? Kung may nagkaroon ng something sa kanila, like nagkasakit, yung pera nakikitain dyan, wala yan, guys. Like, parang baliwala, no? Diba? Kaya for me, yung TF na yan, mas gusto ko yung ginagawang atake nila ngayon, na mas pinapahalaga nila yung health ng ating mahalima, no? Despite na alam natin yung company nila and then sila mismo magigain sila ng malaking TF or income dun sa
sa event na yan. Pero mas inisip pa rin nila, mas prioritize nila, which is kung ano man mas bubuti sa ating mahalima. So ayun na po ang ating update. Yun na rin po ang update ni I'm Pa-Price sa video na po ito, no, sa ating mahalima. No? So I hope na naliwanagan po lahat. And ulitin ko sa inyo, hayaan na po yung mga keyboard warrior. Basta tayo out of 100%, kahit mga 99% sa atin naintindihan sa kanila yung another 1%. Ayan yun yung mga keyboard warrior. Kung sabihin nila. So yun lang guys, maraming salamat. So DC Point Event signing out. Peace. Let's see.